Sa Hirap eh. Masyadong evident doon sa laro namin na wala pang cohesiveness eh. Sabi ko nga sa kanila, yung 3 weeks na preparation namin, hindi sapat yun. Pero, we cannot make it as an excuse. Kasi dati naman silang mga player eh. So ako, siyempre, gusto ko lumalaban talaga kahit na matatalo, basta lumalaban. Pero parang nagkakahiyaan pa sila. Kaya may mga bola, ilang beses yung bumagsak. Hindi na dadampot, pero may tao doon. Ako naman, okay lang. Okay lang sa akin sa ngayon. Pero kailangan kasi yung volleyball IQ nila nandoon lagi, hindi mawawala. Though yung cohesiveness namin talagang nakasakripisyo yun. Pero still, yung experience nila as a volleyball player, yun ang gusto kong ilabas nila kanina. Baka sakali diba? Baka sakali magkaroon ng turning point yung laro. Kaso hindi nangyari. Pero ako naman hoping ako na susunod na mga laro ay magkaroon na ng kaunting passion to win, not just to participate. Kailangan ko lang talaga, palabitin yung nila, yung tamang term dyan. Yung kanilang volleyball essence, yung maibalik yung dati nilang passion na kasi sabi ko nga sa kanila patunayan nyo na nagkamali yung mga previous team ninyo, hindi kayo ni-resign. Patunayan nyo. Kasi sa ganyang laro nila, parang sinabi na nila, tama lang na hindi kami na-resign. Sabi ko, hindi. Meron pa kayong kakayanan Ang sabi ko nga kanina sa kanila, yung skills nila, very confident ako doon. Yung experience nila, very confident ako. Ang kino-question ko lang kanina sa kanila, yung confidence level nila. Parang nahiyain sila kanina. Ang hirap, pero siyempre yan, madali lang matauhan yan Baka sa susunod naming ensayo, mag-iba. Kasi sa ensayo namin, napakaganda ng nilalaro nila, sobra. Kaya akala ko, ganun din ang lalaro. Pagdating kanina, ano nangyari rito? Pati isa nag-service Sinalo yung bola. Diba? Hindi kompleta. Alam mo yan, bawal yan Nalito siya. Pero kung yung experience mo sa volleyball, mataas, hindi mo gagawin yun. Hindi ka malilito. Okay lang. Ganun talaga Kailangan na lang patapik ng konti yung, player ka na, nasa ibang team ka na, kailangan mo nang magsumika, kailangan mong ilaban na yan. Hopefully, sa mga susunod na laro, makabawi kami. Coach, makabawi. Kaso, 3 out of 5 lang. Kung 6 out of 10, makakabawi kami. Doon very evident na parang nangapak sila. Sabi ko, okay lang. Sa mga first year na player, okay yan. Sa mga walang experience. Tawagin natin yan, di ba? Opening day jitters. Pero for a team, for a player who has played here, sa level na ito, hindi na uso yung, para sa akin hindi na uso yung opening day jitters na yan. Hindi na. Dapat talaga sila kaagad. Nag-step up na kaagad sila. Walang nag-lead sa loob. Sabi ko nga, wala kayong leader. Lahat kayo follower. Paano mangyayari yan pag walang leader? So kung anong ginagawa ng isa, follow lang kayo doon. Pag medyo mababa ang laro ng isa, follow lang din kayo doon. Na hindi naman dapat. Yun, kasi ayaw kong gawing excuse, pero siyempre, 3 weeks pa lang kami nag-i-ensayo, talagang lalabas yun. There was even a time na nagtalong, ano nga palang pangalan mo? Ano nga palang pangalan mo? Talagang hindi pa sila ganun magkakakilala. Itong week lang na ito, medyo maganda-ganda yung ensayo namin, medyo magkakakilala na sila. Kaya sabi ko sana ang laruin nila. Pero siyempre, we learned the lesson the hard way.
The hard way, it's not supposed to happen. Masakit. Lalo na sa kanilang datihang player. Sa katulad kong eksperyensadong coach, tapos ganun ang lalaruin nila. Siyempre, masakit. Mabigat para sa akin, mabigat din nilang tatanggapin niya. Andiyan na yan eh. So, kailangan na lang namin baguhin yung karakter namin sa susunod na laro. Yung skills nandoon. Yung height nandoon. Diba? Ang lalaki din namin ah. Problema yung confidence level nila hindi maganda kanina. Lagi ko nang na-emphasize yun. Level of confidence yun dapat mataas lang. Ibali nang matalo basta lumalaban. Kung malakas ang kalaban natin, natalo tayo, okay lang. Pero kung nanalo yung kalaban, kasi hindi tayo lumalaban, ibang usapan. Sana, matututo din yung mga yan. Kaya lang, huwag naman sanang matagal. Dapat matuto na kaagad sila. Pag matagal ba yan, sana kami pupulutin sa kangkungan. Wow. Ayaw din kami ng kit-kitir. Ngayon ko muna sila. Thursday na kami ulit. Para at least makalimot. Pagbalik ng Thursday, iba na yung utak nila. Sabi ko, hindi naman mababago yan ng pagsusori. Hindi pwede. Nagsusori ka, kasi may nangyaring hindi maganda. Pero kung natalo ka at maganda yung nilaro mo, pero sobrang lakas lang ng kalaban, okay yun, maluwag yung tatanggapin. Dito kami nagbibigay ng puntos eh. Very, very evident yung first set. Ako'y nagulat. 5-1, 4-1, 5-1, 6-1. Parang metro ng taxi, gumagulat. Patay tayo dyan. Ang hirap mag-shuffle kasi ang pinagbabasihan ko yung laro nila eh. Sa ensayo. Pagdating sa actual game, ano nangyari rito? Kinakabahan, walang receive, puro touch ni. Parang sa magsasabong na malahibo yung manok. Ang ganda sa parada, pustahan lahat. Pagdating dun sa loob, na-choppy yung manok. Tawag nga ng mga sabong-bungero na malahibo. Alam, wala, ang hirap niyan. 6 na player yan. Ang gagawin ko, nagpalit-palit na nga ako eh. Parang pati yung mga palo nila, mga ganun-ganun lang, tap-tap lang. Sabi ko, paluin ninyo, di baling mablock kayo. May coverage tayo. Wala eh, siyempre, nangingibabaw yung ano nila. Personal feelings nila, mahirap. 2 years, nandito uli ako. Though tahimik na yung daigdig ko, after 2 years, nakabalik ako. May nagtiwala uli sa akin, hindi nagpapasalamat naman ako. Ayaw ko namang, ayaw ko silang bigyan ng regret. Bakit akong kinuha nila? Kasi, wala, too late na yung umpisa namin. 3 weeks eh. Alam naman nila yun. Pero, ayaw ko naman na ganyan. Hindi naman ako nagpunta rito para magpatalo eh. Kaya sabi ko nga sa mga player kanina, huwag niyong hintayin yung worst part of me. Malalaki na sila, hindi na sila college player eh. Pag dinrato ko silang college player, baka sabi ko, baka hindi na kayo bumalik rito. Paiyakin ko talaga kayo. Kaya lang hindi na maganda. At their level of experience and exposure, hindi dapat ganyan nilalo nila. Ayaw ko lang mapahiya dun sa may-ari din eh. Okay lang, accepted namin bago kami. Pero hindi excuse para hindi kami lumpro ng ayos. Kasi ito, sa dami ng player ngayon ng volleyball na gagraduate, patay tayo dyan. Kung gaganyan-ganyan din ang laro ninyo. Siyempre, pag ako uli ang coach, ayoko ng ganyang klaseng project. Gusto ko yung palaban. Hindi yung kung player kang yung marunong yung pagkakakilala lang sa'yo eh. Hindi po pwede. Kailangan, ikaw si ganito, dapat lumaro ka ng ganito kasi ikaw si ganyan eh. First year ka, lumalabang ka na, o di maganda yung future mo. Hindi yung pakit-kit lang kayo dyan sa loob ng court. Pero mababait naman yung mga bata.
naintindihan naman nila. Talaga nagkulang lang sila ng kaunting passion kanina siguro. Parang, yun nga, parang namalahibo, parang nag-first year. Opening day, first game jitters. Pero dapat yun, pag first year lang. Hindi pag ilang taong ka na naglalaro dyan. 3, 4 na taon, tapos meron kang bagong team ngayon, mag-iiba. Siyempre hindi naman. Yung future nila sa volleyball, diyan din nakasalalay sa laro nila. Kaya kung gusto niyo po magtagal sa volleyball, magsumikap kayo. Hindi naman age ang ang magdedetermine. Kung hindi yung character niyo sa loob ng court. Hindi naman tayo media hype lang Magaling kasi sa media. Hindi po pwedeng ganun. Magaling ka sa laro. Magaling ka dapat sa laro. Hindi yung kilala ka kasi sa media. Naka-hype ka. Wala. Lalaki lang ang ulo ng player pag ganun. Kaya kailangan ngayon pa lang i-suppress na yung mga yun. Walang lumampas sa ganun. Maswerte naman ako, mababait sila. Kaya lang pagdating sa loob ng court, mababait din. Hindi naging salbahe. Ayun. Puntik na kami. Angkungan na sana pero nakaahong kami. Nasa tulyahan kami. Hindi sa angkungan. May mga shells naman kami. Hindi lang sa angkong lang.